Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling. Shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ibinaba ni Chimeng ang kanyang ulo. I dare not have any foolish opinions. If you dare to risk your life to say this in front of me, you must have your own ideas. I can promise you na hindi ako magagalit sa iyo o parurusahan ka, malamig na sabi ni Lura Oxen. Nag-isip sandali si Chimeng. Ang ideya ni Chimeng ay itumba ang bundok para yumanig ang tigre, o sa madaling salita, salakayin ang silangan at kanluran. Napakatalino ni Lura Oxen na naunawaan niya ang kahulugan ni Chimeng sa isang iglap, at halos hindi na niya kailangan ng Chimeng na ipaliwanag. What you mean is that we attack other important parts of the famous store. In this way, the famous store will have to shift some of its focus. Bagaman ito ay isang hanggal na pamamaraan, ito rin ang pinakamahusay na paraan. Tumanggo si Chimeng at sinabing, habang umatake tayo, hinding-hindi na may tatago ang ating pagkakakilanlan. So, sa labas na lang tayo umatake para hindi malaman ng mga sikat na tindahan na tayo yon, but at the same time kailangan nilang magpadala ng mga tao para harapin ito. Tumanggo si Lura Oxen, ibig mong sabihin, nagpapanggap kaming mga taga Yetian City. Oo, tumanggo si Chimeng at sinabing, ito ay makatwiran at makatwiran, kung tutuusin, ang Han Sanchen ay napapaligiran, kaya't normal para sa mga tao mula sa Yetian City na lumabas upang iligtas siya. Umiling si Lura Oxen, tama ka, ngunit hindi ganap na tama. Tumingin si Chimeng kay Lura Oxen na nalilito, halatang hindi naiintindihan ang kahulugan. Prinsesa, medyo ignorante si Chimeng, pakipaliwanag ng malinaw, ano ang ibig sabihin ng tama ngunit hindi ganap na tama. Lura Oxen, napag-isipan mo na ba ang panig ni Han Sanchen? Kung makakaahon si Han Sanchen sa gulo at babalik para makipagkasundo kay Ye Tiancheng, mabubunyag ba ang sikreto? Pinag-isipan ito ng mabuti ni Chimeng at napagtanto niya na talagang makatwiran ang sinabi ni Lura Oxen. Basta babalik si Han Sanchen para tingnan ang mga account, tapos na ang mag-asawa. Ito ay talagang mahirap hawakan, nangangailangan ito ng intervention at hindi alam ng magkabilang panig na kasangkot dito, ito. Ang hirap talaga. Hindi nag-isip ng mabuti si Chimeng, kaya't hiniling niya sa prinsesa na parusahan siya. You know that I hate people like this who do things without thinking, maingat at basta-basta lang nagsasalita, kaya kahit ikaw Chimeng, siguradong hindi makakatakas sa parusa ko. Pero ngayon, hindi kita paparusahan, bumangon ka na lang. Nang marinig ito, naramdaman ni Chimeng na may mali siyang narinig, matagal na niyang sinundan si Lura Oxen, at alam na niya ang ugali at estilo ni Lura Oxen sa paggawa ng mga bagay. Kung sino man ang gumawa ng ganitong di pinag-isipang pahayag tulad ngayon ay mapaparusahan ng husto. Sa makatuwid, sa pangunawa ni Chimeng, siya ay nagkamali lamang, at ang pagkuha ng isang magaan na parusa ay isang magandang bagay na siya ay nagmakaawa sa kanyang ama na Aidmanda ang kanyang lola, at may usok sa mga libingan ng mga ninuno. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi man lang pinarusahan ni Lura Oxen ang sarili kapag may dumating na mas mabuti pa rito. Prinsesa, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako pinaparusahan, tumayo si Chimeng at maingat na nagtanong. Dahil kahit na ang iyong sagot ay may mga kapintasan, sa huling pagsusuri, ito ay isang magandang direksyon na mungkahi, mahinang sabi ni Lura Oxen. Princess, hindi ko maintindihan. Hindi maiiwasan at magagawa ang pag-atake sa silangan at sa kanluran, ito ang tanging paraan upang matulungan si Han Sanchen nang hindi kami inilantad. Gayunpaman, hindi namin masasabi na kami ay mula sa Yetian City. Huwag mong sabihin. Si Chimeng ay sumimangot,
nag-isip ng mabuti ng mahabang panahon, at biglang naunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Lura Oxen, ibig sabihin, hayaan ang kaaway na hulaan. Oo, gusto naming isipin ng mga tao sa sikat na tindahan na taga Yetian City kami, kung mali ang hula nila, kasalanan nila kung may lihim silang pagkalugi. In the future, maswerte si Han Sanchen na makalabas ng buhay, dahil hindi natin alam kung sino tayo, hulaan lang kaya nila. Let them guess what they want. Matagal nang naitatag ang sikat na tindahan kaya parang walang kalaban. Pagkarinig nito ay biglang natauhan si Chimeng at nakangiting sinabi, tama ka, baka isipin ng mga tao sa Yetian City, pati na si Han Sanchen, na sinasabotahe ito ng mga kalaban ni Mingmen, tutal kaibigan naman ang kalaban ng kalaban, alam ng mga kalaban ng tindahan na nanggugulo siya sa sikat na tindahan, kaya normal lang sa kanya na magpaliyab ng apoy sa labas. Tumanggo si Lura Oxen, gayunpaman, kailangan mong magkaroon ng malinis na kamay at paa kapag gumagawa ng mga bagay, naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko na hindi ko iiwan ang sino mang buhay sa larangan ng digmaan, kahit na ang mga bangkay. Para tayong isang itim na bagyo, paparating ng malakas at mabilis, walang iniiwan na bakas. Tumanggo si Lura Oxen, sinusunod ni Chimeng ang utos. Chi, dali-dali kang lumuhad ulit, andito na ang subordinate ko. Ayusan mo agad ang tropa mo. Oo, itinaas ni Chimeng ang kanyang ulo, pero prinsesa, saan tayo seselikay? Malamig na tiningnan ni Lura Oxen ang bundok kung saan matatagpuan ang sikat na tindahan sa di kalayuan, alam na alam niya na ang kasalukuyang gawain ng sikat na tindahan ay dapat na makuha ang Han Sanchen. Kung gusto mong kumpletuhin ang iyong pag-atake sa silangan at pag-atake sa kanluran, dapat mong salakayin ang isa sa pinakamahalagang lugar sa sikat na tindahan. Kung hindi, ang mga sikat na tindahan ay hindi magpapadala ng mga tropa para dito. Gayunpaman, ang sikat na tindahan ay ganap na nakatago sa bundok, na bumubuo ng isang malaking sarili. Parang walang direktang makakatama sa vital points nila. Kung sasalakayin natin ang lungsod ng direkta mula sa periphery, ang mga tao sa loob ay maaaring hindi masyadong mag-alala sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa lokasyon ng sikat na tindahan at sa geographical na kapaligiran. Sapat na ang kanilang tiwala upang magtiwala sa kanilang mga pasilidad. Kaya, hindi rin ito gumagana para sa sikat na industriya ng tindahan. Isinaalang-alang din ni Lura Oxen ang isyong ito, ngunit ang industriya ng mga sikat na tindahan ay napaka-espesyal. Sila ay alinman sa lihim na nagtatrabaho sa mga pangunahing mga ngalakal sa loob ng nayon, o mayroong maraming mga tao sa kanilang sarili na nagtatago sa labas, at ang mga taong ito ay lihim na mag-iipon ng mga ari-arian para sa kanila tulad ng mga kampan ng mga multo. Sa makatuwid, hindi madaling atakehin. Naaalala mo pa ba ang ginawa ni Han Sanchen sa Yetian City? Sabi ni Lura Oxen, the princess is referring to those bloodlines. Tumanggo si Lura Oxen, sa pinakakritikal na sandali, hindi nag-atubili si Han Sanchen na kumuha ng malaking panganib sa pag-atake doon, sa makatuwid, ito ay sapat na upang ipakita ang kahalagahan ng mga bagay na ito sa mga taong iyon. Dahil nabigyan na tayo ng magandang simula ni Han Sanchen, bakit hindi natin sundin ang mga yapot niya at gumawa ng isang bagay na handa na? Tumanggo si Chimeng, may sense ang sinabi ng prinsesa. Kung tutusin sa reaksyon ni Han Sanchen nung umatake siya sa bloodline, napakatindi ng reaksyon ng kalaban, ibig sabihin baka ito yung 7 inches nila, this is the fight snakes, di ba? 7 inches. Buti naman, napakalaki talaga ng lugar na to, and those bloodlines are buried, hook and deep underground. Imposibleng maghukay ng mas malalim sa lupa. Nang paunti-unti, hindi ito isang uri ng tubo na nakalagay sa ilalim. Saka, kahit na ito ay isang tubo, ang lugar na inookupahan nito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo kumpara sa malawak na lugar ng lupain ngayon, kung kailangan mong maghukay para mahanap ito, gaano katagal bago ito mahanap. Natatakot ako na sa oras na matagpuan siya, maaaring hindi lang patay si Han Sanchen, kundi mabulok at mabaho pa ang kanyang katawan. It would be much easier if we can catch 1 or 2 people from famous stores, there are all kinds of tortures. I'm not afraid that they will keep these secrets in their stomachs. Ang mga tao mula sa mga sikat na tindahan ay nakakulong lahat sa villa, paano natin sila mahuhuli? Gayunpaman,
Maaari nating mahuli ang ilang mga tao na hindi sikat na mga tindahan, ngunit may alam tungkol sa mga sikat na tindahan. Ibig mong sabihin, ang mga negosyante. Sabi ni Chimeng. On the way here, marami nga silang nakitang businessmen na umaalis sa mga sikat na tindahan, pero matagal na rin ang lumipas, at malamang na hindi nila alam kung hanggang saan na ang narating nila. Nag-alala si Chimeng na baka hindi na niya ito maibalik. Baka hindi na natin siya mahuli. Ngumiti ng mahina si Lura Oxen na parang confident. Prinsesa, bakit? Kung gusto mong gumamit ng hayop para ilarawan ang mga katangian ng isang negosyante, alam mo ba kung anong uri ng hayop ito? Ngumiti si Lura Oxen. Nag-isip sandali si Chimeng at nahulaan, mga pusa. Dahil matalino sila. Umiling si Lura Oxen, ito lang ba? Mga fox ba sila? Sapat na ba silang tuso? Luro, lobo. Naisip ni Chimeng, at tama nga, ang ilang mayayamang negosyante ay talagang kakilakilabot na mga lobo, na nanunood sa iyo anumang oras at nais kang kainin ng buhay. Ang aso ay naglalakbay ng 1,000 milya at kumakain ng tae, ang isang lobo ay naglalakbay ng 1,000 milya at kumakain ng karne. So, Chimeng, basta may karne, makakahanap ba tayo ng mga lobo? Karne. Hindi masama, karne. Ngumiti ng mahina si Lura Oxen at nagpatuloy, Prinsesa, hindi ko masyadong naiintindihan ang ibig mong sabihin. Han Sanchen ay laman lang. Pagkarinig nito, biglang naliwanagan si Chimeng. Katulad ng mga taong tulad mo, si Han Sanchen ay isang tao na maaari mong pamumuhunan, gayunpaman, kumpara sa mga lobo na iyon, Prinsesa, ikaw ang ganap na mataas na uri, isang tigre. Sa nakaraan, maaaring hindi idinagdag ni Chimeng ang mga sumusunod na salita, dahil karamihan sa mga tao ay hindi gaanong binibigyang pansin ito. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos makatanggap ng mas matinding pambubugbog, si Chimeng ay natutong maging matalino, natural, alam na alam ko kung ano ang sasabihin at hindi dapat sabihin. Kahit may nasabi ako na hindi ko dapat sinabi, agad akong bumawi. Sa pamamagitan ng pagbawi nito sa ganitong paraan, ang Lura Oxen ay maaaring matanggal sa hanay ng mga tinatawag na lobo at maging isang mas nangungunang pag-iral, natural, hindi siya magagalit. Ang mga negosyante ay napakatalino na mga speculators, kaya mas sanay silang tumuklas ng kayamanan at mga pagkakataon sa pamumuhunan kaysa sa iba. Ang mga taong tulad ng Han Sanchen ay malinaw na ang nangungunang mga pagkakataon sa pamumuhunan para sa mga lumang gangster sa mga shopping mall na ito. Tumawa ng mahina si Lura Oxen. Tumango si Chimeng, at totoo iyon. Ang mga negosyante ay naglalaro ng kapital, at kung ano ang kapital ay ang pagtaya. Sa pamamagitan ng nakakabaliw na pagtaya, makakabawi sila ng mas maraming kapital, syempre, ang kapital na ito ay magiging kapangyarihan na gusto nila. Halatang natutugunan ni Han Sanchen ang kondisyong ito. Pagkatapos ng lahat, kung mamuhunan ka sa Han Sanchen, kapag ang Han Sanchen ay maaaring makakuha ng momentum sa hinaharap, ang pagbabalik ay masyadong malaki para sa kapital. Hindi lamang may mga gantimpala sa mga tuntunin ng mga interes, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay mga gantimpala sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Ang Han Sanchen ay magiging kanilang malaking binti, ito ay mababaw, kahit sinong gustong mag-provoke sa kanila ay siguradong matatakot kay Han Sanchen sa likod nila, ngunit palihim, si Han Sanchen ay unti-unti nilang gagawing sangla, dahil sa relasyon sa pagitan ng mga interes, kakailanganing makipagtulungan ni Han Sanchen sa kanila sa oras na iyon. Nangangahulugan din ito na papasukin nila ang maraming negosyo sa ilalim ng impluwensya ng Han Sanchen, ito ay normal. Ngunit pagkatapos nilang pumasok, sa ibabaw, nagbibigay sila ng mga benta ng produkto upang mas mapabuti ang buhay ng mga sibilyan sa loob ng kanilang impluwensya, na tama sa lahat. Ngunit ito ang kakilakilabot na bagay tungkol sa kapital, kasabay nito, ito ay dahan-daang tumagos sa buhay ng mga residente, at sa gayon ay dahan-daang kumokontrol sa kanila. Kontrolado nila ang negosyo, na ang ibig sabihin ay kontrolado nila ang buhay ng ekonomiya. Siya naman ay dahan-daang kinain ang kapangyarihan ni Han Sanchen. Sa huli, si Han Sanchen ay itinaas ng pabaligtad ng paunti-unti. Ito ay kung paano ang kapital ay nagtrabaho sa buong panahon. Linangin ng isang hari, gamitin ang mundo ng hari upang umani ng mga dibidendo at makakuha ng mga kita sa pamumuhunan, at pagkatapos ay suruan ang mundo ng hari at magdulot ng kaguluhan sa mundo.
Nasa prosesong ito rin ang kapital, na nag-aani ng mas mabangis at kumikita ng mas malaking kita. Mamaya, ang mga application na ito ay ginagamit upang muling pumili ng isang bagong hari sa mundo. Sa mundo ng mga kaharian, nagbabago ang mga emperador, ngunit hanggat may kapital, walang kaharian ang maaaring matatag sa mahabang panahon. Ito ang dahilan kung bakit noong sinaunang panahon sa mundo, ang mga dinastiya sa nakaraan ay madalas na umiral kapag ang komersyo ay hindi sapat na binuo, habang lumilipas ang panahon, at sa pag-usbong ng malalaking negosyante, lumiliit din ang kapalaran ni Jiangshan. Siyempre, maraming mga layunin na kadahilanan para sa pagkamatay ng isang bansa, tulad ng mga natural na sakuna, kalupitan ng mga emperador, at iba pa, ngunit tiyak na mayroong isang pangunahing salita na kailangang-kailangan, ito ay ang pagsasamantala. Ang ganitong uri ng pagsasamantala ay maaaring nagmula sa emperador, ngunit ang emperador ay talagang may malaking kasalanan din. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng hari ay hindi umaabot sa county, at ang mga talagang nagsasamantala sa kabuhayan ng mga tao ay talagang mga tao sa county. Ano ang nasa ilalim ng county? In the final analysis, hindi ba mga opisyal at negosyante, pati na rin ang mga may-ari ng lupa? At ano ang mas malaki sa likod ng mga taong ito? Hindi ba't ilang puwersa? Ang mga puwersang ito ay binubuo ng mga tiwaling opisyal sa ibabaw, ngunit lihim, paanong walang puwersa sa kanila? Ibig mong sabihin, dapat may nanunood sa malapit, naghihintay sa huling resulta. Sabi ni Chimeng, tumanggo si Lura Oxan, kung 7 araw ka sa isang sikat na tindahan, dapat may tao doon, kaya dapat may mag-invest sa Hansan Chen, pagkatapos mag-invest ng napakaraming pera, sino ang aalis dito ng masunurin? Ngumiti si Chimeng, nag-iisip pa rin ang prinsesa, hindi talaga inisip ni Chimeng to. Agad akong nagpadala ng mga tao para maghanap sa malapit at nakita ko yung mga lobong kumakain ng karne. Maghintay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!